Sakayat na may gawain tol, Tiblong, Francis, St. Michael, Meral, Korea. Dito po ang sakayat na may gawain tol, Tiblong. Payak, mahabang upuan, bintana na may trapal laban sa ulan. Hawakang metal para kapitan. Abutan ng bayad at sukli. Uusog para makaupo ang iba. At salitang para po ang makapagpapahinto. Karamihan sa atin ay nasakyan na ang itinuturing na hari ng kalsada, ang jeepney. Ang jeep ay hindi lamang basta pampublikong sasakyan, kundi may kwentong kasaysayan din. Sa mga nakita nating disenyo ng mga jeepney na nagsimula pa noong dekada 40 matapos ang World War II. Ito ang mga naiwan ng mga Amerikanong mandirigma na sa paglipas ng panahon ay iniayos at sa atin ay naging isang komportableng uri ng transportasyon. Karamihan sa atin, ito ang nagsisilbing tagahatid sundong sasakyan para makapasok sa eskwela, trabaho o anumang destinasyon. Hindi lamang ito nagsilbing transportasyon, ngunit sa bawat biyahe ay may kwento at alaala. Ngunit paano nga ba kung ang itinuturing na hari ng kalsada ay tuluyang mawala? Ano-ano nga ba ang epekto sa pagkawala ng ating mga jeep? Ang Department of Transportation ay nagsulong ng mga proyekto. Isa na rito ang Public Utility Vehicle Modernization Program or PUVMP. Ang layunin nito ay magkaroon ng pamantayan ang mga jeep na ligtas, malayo sa disgrasya, maayos at makakatulong sa ating kapaligiran. Sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. ay isinusulong ang CASA o Convenient, Accessible, Safe and Secure and Affordable sa pagpapatupad ng modernized PUV. Sa pamamagitan nito, mas magiging organisado ang mga operators, lalaki ang kita ng mga tsuper sa loob ng disenteng oras ng pagtatrabaho. Nagresulta ng maraming batikos at protesta ang PUV modernization. Kaliwat kanang transport strike ang isinagawa ng iba't ibang grupo upang ipakita nila ang kanilang pagtutol sa programang ito. Isang malaking tanong ay bakit nga ba lumikha ito ng isang mainit at maingay na usapin? Ang modernisadong PUV ay may makinang Euro-4, PLG-powered, hybrid at electronic. Mayroon na rin itong GPS, auto collector fare at mayroon na ring CCTV ang ilan sa mga features ng PUVMP. Kinakailangan nang magpakita ang mga jeepney operator na sila ay rehistrado sa LTFRB. Pagkatapos ay mangyayari ang 5, 6, 7, 8. Paano ba ang 5, 6, 7, 8? 5% para sa down payment kada pagbabayad at dapat 6% ang interes. Ang bayaran ay tatagal ng 7 taon at pinag-uusapan pa na hanggang 7 taon din ang warranty ng sasakyan. Samantalang ang gobyerno ay handang mag-alok ng hanggang 80,000 pesos na halagang subsidiya sa bawat unit. Sa usapang PUV modernization, nakilala namin si Jonel na namamasada sa Pandakan, Manila na dating namasada ng traditional jeepney. Ngunit bakit nga ba niya mas pinili na maging modernized PUV driver? Doon kasi sa traditional, may inip ka minsan kasi matagal na yung stay nila sa namin sa pila eh. Dito hindi. Pas doon, pasahero may inip kahit na gusto mo na umuwi, malis. Hindi ka makaalis dahil minsan nag-aabol kami ng kita ng boundary. Mas convenient ng ang modern dahil bukod sa yung driver, swelduhan, yun, air condition niya. Kung gagawin naman siguro air condition yung natin, ganyan traditional, maganda naman siguro. Kasi natin yan, part ng history natin yung jeep eh. Saka ang unang kagandahan, ang unang advantage sa modernization ng jeep, merong insurance to kasi
Yun, advantage ng pasahero yun. May ma-involve tayo sa aksidente, member ang required ang parang basto eh. So may passenger insurance. More than 100,000 per passenger ang makukuha ng just in case may accident na mangyari Wala yan sa ordinary jeep. Katulad ni Janelle, naniniwala siya na may magandang dulot ang programang ito. Magiging ligtas at maayos ang ruta sa kalsada ng mga jeepney. Mapapabuti rin anya ang oras ng pagmamaneho ng mga tsoper. Hindi lamang mga tsoper at operator ang may opinyon sa usapang modernisasyon. Kabilang na rin dito ang mga pasahero na gaya mo. Nakakalungkot lang po isipin kasi po, pag nawala po yung modern jeepney po natin talaga, marami po kasing memories na nangyari. Tulad ng bata pa po ako, nang tagal na po akong sumasakay dyan. Marami lang pong parang madidisappoint na mawawala na po yung traditional jeepney po. Sa minibus po, medyo may kamahalan lang po, pero ang kamahalan lang po niya ay kinagot lang po ng 2 pesos lang po, ganun. Kaya mas maganda na po yung ganyang bagong minibus kasi mas papaprotectionan po tayo. Ang pagtatapos ng panahon ng tradisyonal na jeepney ay nagtataas ng tanong. Ano ang hinaharap ng sasakyan na ito? Paano ito makakaapekto sa ating kultura at sa mga nagmamay-ari nito? Sa ngayon, naghahari at nasasakyan pa rin natin ang mga tradisyonal na jeep sa kalsada. Handa na nga ba tayo sa ganitong pagbabago? At handa na ba tayong tanggapin ang mga salitang, para po, wala ng jeep, wala na to sa Pilipinas? Tayo ay maglalakbay, hindi lamang sa kalsada, kundi pati na rin sa pag-unlad at sa pagbabago.